Hebrews chapter 9, verse 22, and Leviticus chapter 17:11. Hallelujah, praise God. Ayon sa katusan, ay halos masasabi ng lahat ng bagay ay nilinis ang dugo at maliban na sa pagkabuo ay walang kapatawaran. Amen. Leviticus chapter 17:11. Sapagkat ang buhay ng laman ay nasa dugo at aking ibinigay sa inyo sa ibabaw ng dambana upang tubusin sa inyong mga kaluluwa sapagkat ang buhay siyang tumubos dahil sa buhay. sa buhay. Amen. Amen. Hallelujah. Palakpakan ng Diyos. Ating mapatid topic. Hallelujah. Without shedding of blood, there is no remission. Amen. Amen. Salamat sa banal na dugo ng ating Panginoon. Hallelujah. Sa ating pasimula. Po tayo mga kapatid. Hallelujah. Praise the Lord. Salamat sa ating Panginoon at sa ating musician, sa ating Bible study, at sa bawat isa, sa mga leaders, elders, Kumbra Boys, Bagbag Boys. Hallelujah. Purihin ko sa buhay ng bawat isa inyo at sa mga naka-online po. Hallelujah. At sa ating binasa, hallelujah, praise God, sabi po, without shedding of blood, there is no remission. Amen. Kapag sinabi mga kapatid na sa blood, alam naman natin mga kapatid na palagi natin itong pinag-aaralan. Ngunit ito mga kapatid ay napakahalaga. Kung paano natin malaman, kung paano natin gagamitin ang dugong ito na ating natanggap sa Panginoon. Ang biyaya na sinasabi natin natanggap natin mga kapatid at sa bawat isa, hallelujah, because sa grace of God, hallelujah, praise God, ngunit sa banal na dugo ng ating Panginoon, hallelujah, na siyang nahayag sa laman. Hallelujah, Jesus na siyang namagitan, mga kapatid, upang tayo matubos sa ating mga kasalanan. Hallelujah. Sa ating mga kapatid, hindi ko ata nalagay dyan, sa John 21:14. Saan natin? Thank you, Jesus. Bababa, mga 18 po siguro yan. Tingnan natin, bago natin. Dito po yung pagkabuhay ng ating Panginoon. Praise God. Eto mga kapatid, hallelujah. Sa biyaya ng ating Panginoon, hallelujah, without shedding, there's no remission. Amen. Katotohanan sinasabi sa inyo, hallelujah. Sabi po dito, nung ikaw ay bata pa, ikaw ay nagbibihis at ikaw ay lumalakad kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo'y iuunat mo ang iyong mga kamay at bibigkisan ka ng iba at dadalhin ka kung saan hindi mo ibig. Eto mga kapatid, hallelujah, ang sabi ng ating Panginoon kay Pedro, na tinatanong siya, iniibig mo ba ako? Pakainin mo aking tupa. Amen. Iniibig mo ba ako? Alagaan mo aking mga tupa. Ngunit darating ang time mga kapatid na kung bakit ang bawat isang Kristiyano, hallelujah, na lalo lumalalim sa ating Panginoon. At pagdating mga kapatid, hallelujah, at nalalaman natin sa panahon na to sa bansa Sudan, kung paano pinapersecute ang mga tao, pinapatay, nililibing ng buhay, niluluto ng buhay, pinupugutan ng ulo. Ganyan mga kapatid, ang sabi ng ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. Buhay spiritual mga kapatid. Katotohanan sinasabi sa iyo. Nung ikaw ay bata pa, ikaw ay lumalakad. Hallelujah. Ikaw ay nagbibihis at ikaw ay lumalakad kung saan mo ibig. Sa ating buhay mga kapatid, kapag natanggap natin mga kapatid ang kaligtasan sa ating Panginoon sa pamagitan ng kanyang banal na dugo, ang sabi ng kapatid kay Pedro, ibahagi mo ang salita ng Diyos na kaligtasan. Habang ikaw ay may lakas pa. Habang ikaw ay may hininga pa. Habang ikaw ay buhay pa tayo mga kapatid. Sa oras nito mga kapatid, hallelujah, ang nais ng Diyos, ipamahagi ang salita ng Diyos. Habang ikaw ay malakas, habang tayo ay malakas, hallelujah, sapagkat darating ang araw na naisin mo magbahagi ng salita ng Diyos. Utol na magsalita. Na naisin mo magbasa ng Biblia,
malabo na ang iyong mga mata. Nanaisin mo pumunta sa iyong mga kamag-anakan at mahal sa buhay, ngunit hindi na makalakad ang tao na iyon, mga kapatid. Ngunit ang sabi dito, mga kapatid, ngunit pagtanda mo'y iuunat mo ang iyong kamay at bibikisan ka ng iba at dadailin ka kung saan hindi mo ibig. Hindi natin ibig, mga kapatid, na i-persecute tayo, mga kapatid. Ayaw natin doon, mahirap yun. Kung ating sasabihin, mga kapatid, yung kuko nga lang kapag ito nasaktan, mga kapatid, napakasakit na. How much more, mga kapatid, hallelujah, ang ating buhay. Ngunit nang dahil sa banal na dugo ng ating Panginoon, at nalalaman natin na tayo mayroong kaligtasan sa Diyos, hallelujah, saan man tayong dali ng ating pananampalataya sa ating Panginoon, hallelujah, praise God, basta sa kaluwalhatian ng Panginoon, hallelujah, ito hindi mawawala ng kabuluhan, mga kapatid, hallelujah. Ang paglilingkod sa Panginoon hindi mawawala ng kabuluhan, mga kapatid, sa pagbabahagi. Salamat sa mga bisita, sa nakakarinig, hallelujah, ito, mga kapatid, ay para sa lahat, amen. Sapagkat ang Diyos, mga kapatid, ay inibig niya ang makasalanan at ang nais ng Panginoon ay manumbalik at magsisi sa Kanya upang hindi mawala ng kabuluhan ang banal na dugo, mga kapatid, hallelujah, ang namagitan sa atin upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan sa Panginoon. Maaaring sinasabi natin sa buhay natin, amen, hindi tayo nararapat. Talagang walang karapat-dapat, mga kapatid. Amen, hallelujah. Kung kaya't nabalot ang ating Panginoong Hesus sa laman upang siya, hallelujah, ay tumumbos sa ating mga makasalanan. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Ang sabi dito, mga kapatid, balik tayo, mga kapatid, sa Hebrew chapter 9:22. Praise God. At ayon sa utusan ay halos masasabi kong lahat ng mga bagay ay nilinis ng dugo at maliban sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. Amen. Amen. Kaya wag natin sabihin, hallelujah, praise God, na ligtas na tayo agad. Hindi tayo ay may gawa na yan, kundi ang Panginoon. Ang biyaya ng Panginoon ay namamalagi. At dito tayo sa grace period, Yes. na pinapaalala sa atin ng Panginoon na kung gaano kahalaga ang dugong dumanak sa krus ng Kalbaryo para sa atin. Amen. Nagbabahagi tayo ng salita ng Diyos, nakikinig tayo ng salita ng Diyos, inaabangan natin yung masasakit na salita. Na ito ba ipatama sa akin? Praise the Lord. Ito ba ay sinasadya? Ngunit kung ang nais ng isang tao ay kaligtasan at sinasabi na natanggap niya ang kaligtasan mula sa Panginoon sa banal na dugo, hallelujah, ang bawat salita ng Diyos na namumutawi at ating naririnig ay nagkakaroon ng kapangyarihan and authority sa ating mga kapatid. Amen. Hindi nawawala ng kabuluhan. Ang Diyos ang siya nagpapagaling. Amen. Amen. Hallelujah. Ang Diyos ang nagpapalakas sa atin sa panahon nito, mga kapatid. Amen. Iniisip natin ano ba ang magiging araw natin bukas. Isang araw, mga kapatid, last week, hallelujah, ito yung naibahagi ko sa ating kapatid si Mercy at si Pastor. Kahapon, mga kapatid, hallelujah, Saturday o Sunday, nung paggising ko, mga kapatid, hallelujah, hindi pa ako bumabangon sa higaan, talaga umiikot yung paningin ko, yung kesame talaga umiikot yan. O ano nangyari? Pag-ikot nung binuksan ko na lang yung pinto. Kasi katabing kwarto ko si Brad Sandy. Tapos naupo ako, nahiga ako, uminom ng tubig. Tulog ulit ako, sabi ko, Lord, ikaw na bahala. Wala, hindi ko alam bakit for the first time na nangyari sa buhay ko to. At least binuksan ko yung pinto kung ano mangyari sa akin doon. Magigis may ano sa akin doon kung ano man mangyari. Pero salamat sa Diyos, mga kapatid, hallelujah. Kaya ang buhay hindi natin ang hawak. Amen. Habang may lakas, habang may hininga, habang nalalaman natin ang katotohanan, gawin natin ang katotohanan. Amen. Mahirap, mga kapatid, hallelujah, talikuran ang masasarap na pamumuhay. Ngunit kung itong masarap na pamumuhay na ito ay magiging kadahilanan ng hindi kaligtasan ng isang tao, bakit hindi pa natin iiwan? Amen. Ano ba ang pipiliin natin? Amen. Hallelujah. Amen. Enjoy now, pay later. Yes. Hallelujah. Sa ngayon, mga kapatid, hallelujah, na tayo malakas pa. Sa ngayon, pinapakita sa atin ng Panginoon ang pangyayari sa mundo. At Amen. hindi lang sa mundo, mga kapatid. Ipinapakita sa ating katauhan kung paano ikaw ang nakarinig ng katotohanan
ay manalangin sa mga hindi pa nakakarinig ng salita ng Diyos. Amen. Ngunit ano ang ginagawa ng mga tao? Niligtas daw siya ng salita ng Diyos, niligtas siya ng banal na dugo ng Diyos, ngunit hindi naman nagpapagamit, bagamat, hallelujah, ay pinapako pang muli ang ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Amen. Amen, hallelujah. So, hindi naman ganon mga kapatid. And Leviticus, mga kapatid, hallelujah, chapter 17, verse 11. Praise God, sapagkat ang buhay ng laman ay nasa dugo. Praise God, habang nandito pa tayo mga kapatid, hallelujah, buhay tayo habang may dugo. Kapag wala ng dugo, patay na. Amen. Praise God, at ang aking binigay sa inyo sa ibabaw ng dambana upang tubusin ang inyong kaluluwa sapagkat ang dugo'y siyang tumutubos dahil sa buhay. Noon mga kapatid sa Old Testament, at alam natin mga kapatid, hallelujah, yung covenant na sila'y nag-aalay ng baka, ng tupa, ng kambing, ng kalapate. Amen. Ito'y panandali ang kasalanan, katubusan ng pagpapatawad upang ang panalangin nila'y marinig ng ating Panginoon. Ngunit andito mga kapatid, hallelujah, sa Old Testament pa lang, sa Book of Leviticus, sapagkat ang buhay ng laman ay nasa dugo, at aking ibinigay sa inyo sa ibabaw ng dambana upang itubos sa inyo ang inyong kaluluwa sapagkat ang dugo'y siyang tumubos dahil sa inyo. At sa binasa natin kanina sa ating Bible study kanina, ito nagkamali sa Ephesians 1:7. Ang sabi diyan mga kapatid, praise the Lord. Nasa Kanya'y meron tayo ng ating katubusan sa pamagitan ng Kanyang dugo, mga kapatid. Amen. Nakapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng Kanyang biyaya. Amen. Ang katubusan natin mga kapatid, yung dugo. Paano ba naging katubusan ng dugo? Nung ikaw at ako ay gumanap ng bautismo sa pangalan ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Yung death, burial, and resurrection mga kapatid. Hallelujah. Kapag ito'y ginanap natin mga kapatid at tinakaran, tumupad, hallelujah, sa pamagitan ng salita ng Diyos, ang sabi niya mga kapatid, nasa Kanya meron tayo ng ating katubusan sa pamagitan ng Kanyang dugo. Kaya hindi mawawala ng kabuluhan mga kapatid, hallelujah, sa buhay mo at sa buhay ko, ang pagpapagamit natin sa Panginoong Jesucristo. Amen. Hallelujah. Ang bawat isa sa atin, nalalaman natin ang ating gawa, kung ito ba'y nakalulugod sa Panginoon o hindi. Amen. Minsan mas pinipili pa ng tao, hallelujah, ang mga gawang makasalibutan kaysa makalangit na pamumuhay. Na sinasabi mga kapatid, hallelujah, minsan lang naman ito. Tandaan natin mga kapatid, minsan lang nadaya si Eva ng ahas mga kapatid. Hallelujah. Sapagkat dahil sa tuksong ito mga kapatid, hallelujah, na si Eva ay natukso mga kapatid at si Adam mga kapatid. Kaya sa ating buhay mga kapatid, hallelujah, na ating naganap ang bautismo sa pangalan ng ating Panginoon Jesus, yung death, burial, and resurrection ng ating Panginoon, ay magkakaroon tayo ng katubusan sa pamagitan ng Kanyang dugo. Hallelujah. Nakapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng Kanyang biyaya. Amen. Amen. Praise, praise. Rich of grace, mga kapatid. Yes. Hallelujah. Praise God. Ang dugo, mga kapatid, ni Adam, mga kapatid, hallelujah. Ito mga kapatid, nung sila nagkasala, ito yung naging disease, mga kapatid. Ito yung naging kasakitan na ng buong sanlibutan. Amen. At nananalaytay sa ating mga dugo, mga kapatid. Ngunit dahil sa dugo, mga kapatid, nilinis tayo ng ating Panginoon. Amen. Kaya tayo nakapagpupuri, nakapagsasamba, dahil nilinis tayo ng Diyos, mga kapatid. Hindi Amen. natin kaya linisin ang ating sarili. Na kahit magugulong pa tayo rito, magluluhod tayo rito, ngunit hanggat hindi nakikita ng Panginoon ang tunay na pagsisisi, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Paano magkakaroon ng kapatawaran? Hallelujah. Ngunit dito mga kapatid, nakapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa kayamanan ng Kanyang biyaya. Pinatawad na tayo ng ating Panginoon. Ang nais ng Panginoon, ipagamit natin ang ating buhay, mga kapatid. Hallelujah. Sa ating Diyos na buhay. Amen. Hallelujah. Praise God. Kung hindi dahil sa dugo ng ating Panginoon, sentensyado na tayo lahat, mga kapatid, sa kamatayan. Doon sa dagat-dagatang apoy, mga kapatid. Hallelujah.
Ngunit nang dahil sa banal na dugo ng ating Panginoon, hallelujah, na tayo nagkaroon ng kaligtasan. Kung bakit tayo nandito mga kapatid, dahil sa kaligtasan. Wala nang iba. Amen. Kung bakit tayo nagpupuyat, nagpapagal, hallelujah, nagpapagamit sa Panginoon, dahil alam natin mga kapatid, hallelujah, ang buhay na ipinangako ng ating Panginoon ay ating makakamit mga kapatid. Amen. Amen, hallelujah. Praise God. Without shedding of blood, there's no remission. Amen, there's no forgiveness. Walang kapatawaran mga kapatid. In Romans chapter 5 verse 12, hallelujah. Kaya kung paano na sa pamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan at ang kamatayan ay sa pamagitan ng kasalanan. At sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nangagkasala. Amen. Nang dahil sa isang tao mga kapatid, hallelujah, na pumasok sa sanlibutan, na pumasok sa ating buhay, na ang kamatayan sa pamagitan ng kasalanan. Kaya yung kasalanan ay hiwalay sa Diyos, mga kapatid. Magkaiba yung kasalanan at makasalanan. Ang kasalanan ay kasalanan na siya nagpapahiwalay sa ating Diyos. Ang makasalanan, ito kung bakit ang Diyos ay nahayag sa laman upang tubusin tayo ng kanyang banal na dugo at magkaroon tayo ng buhay, mga kapatid, dahil sa kanyang biyaya at pagmamahal sa atin. Kaya gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos, mga kapatid. Amen. Mahal pa tayo ng Diyos, mga kapatid. Amen. Kung mahal tayo ng Diyos, palakpakan natin ng Diyos. Hallelujah. Praise God. Salamat sa Panginoon. In 17, hallelujah. Talong tayo sa 17, Romans 5:17. Sapagkat kung sa pagsuway ng isa ay naghari ang kamatayan, sa pamagitan ng isa, lubhapang magsisipaghari sa buhay at magsistanggap ng kasaganaan ng biyaya at kaloob ng katwiran sa pamagitan ng isa sa makatuwid bagay si Yesu Kristo. Jesu Kristo. Amen. At sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus, hallelujah, na nagdanas mga kapatid. Hindi basta danas yung mga kapatid. Na kapag ating inisip, binulay-bulay ang ginawa ng ating Panginoon, baka doon pala sa pagpako, amen, at binigyan siya ng koronang tinik, pinagbuhat ng cross mga kapatid, hallelujah, dinuraan. Amen. Nang dahil kay Barabas, mga kapatid. Amen. Na tayong lahat ay Barabas, mga kapatid. Amen. Na pinalaya ang isang ano ba ang kasalanan ni Barabas? Sa likod mo. Mamamatay tao. Nandito si Barabas. Nandito siya. Amen. Student. Magnanakaw. Ngunit nang dahil sa ating Panginoon, mga kapatid, na tayo Barabas, mga kapatid. Amen. Tinubos tayo ng ating Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Salamat sa ating Panginoon. Hallelujah. In Genesis chapter 3:21, hallelujah, na kung paano dito mga kapatid, na si Adam and Eve, hallelujah, nung sila yung nakagawa ng kasalanan at nawali sa Diyos, ang Diyos pa rin ang gumawa ng kaparaanan. At ginawa ng Panginoon, Diyos si Adam ng kanyang asawa at mga kasuotang balat na sila'y dinamitan. Yes. Amen. Kung ating nalalaman mga kapatid, hallelujah, ang tao kapag siya'y nagkasala, tulad ni Adam and Eve, ay sila mismo ang gumawa ng kaparaanan upang pagtakpan ang kanilang nagawang pagkakasala. Sa pamagitan ng pagtahi ng dahon ng igos, mga kapatid. Amen. Ngunit hindi doon nalulugod ang Diyos. Kaya kapag ang tao, mga kapatid, nagkakasala, pilit niyang pinagtatakpan ang kanyang sarili, pinagtatakpan, hallelujah, praise God, ayun ay nakita ng Diyos. Kaya nga hindi na maaaring tahiin pa ang damit na luma sapagkat ito'y lalong masisira. Amen. Amen. At hindi maaaring tagpian ang lumang damit ng bagong damit sapagkat ito'y makikita mga kapatid at hindi pantay ang kulay. Amen. At ito'y masisira. Ibig sabihin mga kapatid, hallelujah,
pag binago na tayo ng Panginoon, ang dati nating pamumuhay, na dati nating damit na hindi kaaya-aya sa Panginoon, kapag ito'y pinalitan ng Diyos, mga kapatid, at nililis ng kanyang banal na dugo, mga kapatid, hallelujah, ito ay ating tanggapin na may pasasalamat at pagtupad sa ating tungkulin sa ating Panginoon kung paano tayo tinanggap ng Diyos. Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. Ang Diyos ang gumawa ng kaparaanan, hallelujah, ng kasuotan ng balat. Kapag sinabing kasuotang balat, mga kapatid, dito meron nabubuong dugo, mga kapatid. Amen. Yung dugo ng hayop, mga kapatid, na kaya simula pa lang dito sa Genesis, hallelujah, na ito ay ginanap na sa Book of Genesis, hallelujah, Exodus, Leviticus, sa Old Testament, kay Moses, mga kapatid, na sila ay nagko-covering, mga kapatid, nagpapatay ng hayop. Ngunit dahil nandito tayo, mga kapatid, hallelujah, ang sabi sa Leviticus chapter, okay na Genesis, sabi Leviticus na yun na ating binasa, mga kapatid, hallelujah, nang dahil sa laman at dugo, mga kapatid, ay nagkaroon tayo ng kapatawaran. Amen. Hindi pa tayo sinisilang, mga kapatid. Alam na ng Diyos na dadalo ka sa panambang ito. Alam na ng Diyos na dadaling ka dito. Ayaw nga natin mag-abroad pare-pareho, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Praise God. Siguro iba ayaw din. Pero iba gusto lang makatakas sa asawa para maging binata. Amen? Praise God. Kapag nasasabi ko to, mga kapatid, ako rin ganun, mga kapatid, ang aking kaisipan. Hallelujah. Na magiging binata ka doon. Magiging malaya ka doon. Ngunit kapag na-encounter mo ang ating Panginoon, hallelujah, ang kaisipan mo makasalibutan ito, mga kapatid, at nagpakilala ang ating Panginoon, ito'y babaguhin niya unti-unti, mga kapatid, upang ang mga bagay na iyong binabalak, hallelujah, hindi mo magawa sapagkat may plano ang Diyos sa buhay mo. Amen. Hindi hayaan ng Diyos, mga kapatid, hallelujah, na ang kanyang mga gagamitin sa likod ng pulpito, hallelujah, hindi niya babaguhin. Maaari, mga kapatid, na tayo nagkakasala, mga kapatid, bawat oras, bawat araw, hindi tayo perfecto. Ngunit, hallelujah, binibigyan tayo ng paalala ng Panginoon upang patuloy natin talikuran ang mga bagay na ating ginagawa noon, mga kapatid, ang mga lumang damit na iyan. Sapagkat ang sinasabi, mga kapatid, hallelujah, kung binihis natin ng Diyos ang ating Panginoon, tayo bagong nilalang na, mga kapatid. Palakpakan natin ang Diyos, hallelujah. Bagong nilalang na tayo, mga kapatid, hallelujah. Praise God. Madali bang sumunod sa Panginoon? Amen. Praise God. Amen. 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 Mahirap lang humakbang ang kaliwa at yung kanan. Humahakbang yung pero sakang, ang sabi niya. Hindi tuwid. Amen. Kaya lumakad tayo ng diretsuhan sa ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Habang may oras pa, habang may lakas pa. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise God. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. Kung dito, mga kapatid, binihisan niya si Adam and Eve, mga kapatid, ay tayo rin ay binihisan ng ating Panginoon. Amen. Yung tayo gumanap sa bautismo sa pangalan ng ating Panginoon sa Acts 2:38. Amen. Amen. Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for remission of sin, and will receive the gift of Holy Ghost. Amen. Amen. Kaya nung eto, mga kapatid, narinig na natin, paano kaya ma-receive yung Holy Ghost? Amen. Kapag usaping holy, mga kapatid, hallelujah. Praise God, napakalalim. Amen. Hallelujah. Ng pag-aaral. Ngunit, gaano man kalalim ang pag-aaral about sa holy, mga kapatid, spirit, hindi natin ito maarok. Ipapaarok to sa atin ng Panginoon. Ipapaalam sa atin ng Diyos to. Kaya nga sabi sa dyan na 14:26, hindi ako nagpapakakamali. Praise God. Hallelujah. John 14:26, na binigyan tayo ng porter, mga kapatid. Hallelujah. Datapat ang mga aliw sa makatuwid bagay, ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala ng lahat ng sa inyo aking sinabi. Na kahit i-memorize mo itong i-memorize yung banal na kasulatan, mga kapatid,
Ngunit mga kapatid, hallelujah, kung hindi naman tayo ready tanggapin ang salita ng Diyos, hallelujah, paano ipapaalala sa atin ng Diyos? Maaaring ipinapaalala sa atin ng Diyos, ayaw mo lang gawin, ayaw mo lang alalahanin. Sapagkat ang Diyos ay hindi nagkukulang sa ating buhay. Mula paggising sa trabaho. Amen, hallelujah. At higit mga kapatid, yung pag-iingat niya sa ating mga mahal sa buhay, sa ating asawa, sa ating anak, sa ating nanay, sa ating tatay mga kapatid. Praise God. Kung paano niya i-cover mga kapatid ng kanyang banal na dugo. Amen. Hallelujah. Praise God. Kung ang salita, mga kapatid, hallelujah, kung ang dugo ni Abel ay nagsasalita at umiiyak, nagsusumbong, gaano pa kaya tayo? Ang sabi sa Genesis chapter 4 verse 10, hallelujah, at sinabi niya, ano ang iyong ginawa? Ang tinig ng dugo ng iyong kapatid ay dumadaing sa akin mula sa lupa. Alam natin mga kapatid, si Cain and Abel mga kapatid at magkapatid, hindi sila magpinsan. Amen, magkapatid. Hallelujah. Ngunit mga kapatid, hallelujah, pinatay ni Cain ang kanyang kapatid nang dahil sa inggit o selos mga kapatid, hallelujah, na kahit ito'y nasa lupa na mga kapatid, ang dugo ay patuloy mga kapatid, hallelujah, praise God, ay umiiyaw. Ang tinig ng dugo ng kanyang kapatid ay dumadaing sa akin mula sa lupa. Praise God, hallelujah. In Hebrew chapter 12:24, the blood of mediator mga kapatid, it's better. The blood of Abel. Abel. Amen. Praise God. At kay Jesus na tagapamagitan ng bagong tipan, ang dugong pangwisik na nagsasalita na lalong mabuti sa dugo ni Abel. Amen. Na ang dugo ng ating Panginoon, praise God, na dugong pangwisik na nagsasalita, mga kapatid, sa atin. Ano bang pangwisik to mga kapatid? Ito yung Word of God na narinig natin. Ito yung Word of God na ating pinag-aaralan. Na kung paano ba natin panghawakan at ingatan ang kaligtasan mula sa ating Panginoon. Ang nais ng Diyos ay tayong mga ligtas mga kapatid. Amen? Amen. Praise God. Ang dugo lang ng ating Panginoon. Hallelujah. Amen. Praise God. Amen. Na siyang dumanak sa krus ng Kalbaryo na mas lalo mabuti kaysa dugo ni Abel mga kapatid. Ni Abel. Praise God. Hallelujah. In Exodus chapter 12 verse 12, tingnan natin dito mga kapatid. Hallelujah. Sapagkat ako'y dadaan sa lupain ng Ehipto sa gabing yaon at aking lilipunin ang lahat ng panganay sa lupain ng Ehipto, maging tao o maging hayop, at gagawa ako ng kahatulan laban sa lahat ng mga Diyos ng Ehipto. Ako ang Panginoon, sabi niya. At ang dugo ay magiging sa inyo'y isang tanda sa mga bahay na inyong kinaroroonan. At pagka aking nakita ang dugo, ay lalampasan ko kayo at walang salot na sa inyo, napapatay sa inyo. Pananakit ko sa lupaing Ehipto. Amen, hallelujah. Ang sabi diyan mga kapatid, balik natin mga 16, thank you. Exodus 12:12. Sapagkat akong Diyos ay dadaan sa lupaing Ehipto. Ito mga kapatid, nakita natin na papatayin lahat ng panganay. Amen. Ang sabi ng Panginoon, hallelujah, kung titingnan natin sa taas, sinabihan ni Moises ang kanyang mga kababayan, ang mga hamba ng inyong pintuan ay lagyan ng dugo. Amen. Sapagkat pag ako'y dadaan, lalampasan ko ang inyong tahanan. Passover. Amen? Passover. Hallelujah. Kapag sinabi mga kapatid, hallelujah, na ang tarangkahan ng bahay
ng bayang Israel ay may tanda ng dugo, mga kapatid, ay lalampasan, mga kapatid. At ang walang dugo ay parurusahan ng ating Panginoon. Amen. Amen. Maging hayop, hallelujah, ay gagawa niya ng kaparusahan. 13, gagawa ako ng kakatulan laban sa Diyos na ito yung mga Diyos mga kapatid. At ang dugo ay magiging inyo sa inyong tanda sa mga bahay na inyong kinaroroonan. At ang dugo ay magiging sa inyo isang tanda Amen. sa mga bahay na inyong kinaroroonan. Amen. Kapag sinabing bahay, mga kapatid, hallelujah, ang sabi ng Panginoon sa John 12:19, kung ating babasahin dito lang muna tayo, sis, hallelujah. This is the body, mga kapatid, is the temple of God. Kapag sinabing tahanan, mga kapatid, iingatan natin ang ating buhay, ang ating katawan, kapag tayo ay may selyo ng dugo ng ating Panginoon. Kapag tayo gumanap ng bautismo sa pangalan ng ating Panginoon, anumang salot, mga kapatid, ang dumaan sa ating buhay, anumang problema ang dumaan sa ating buhay, hallelujah, praise God, ay hindi makapananaig, mga kapatid, at hindi makakapasok sa ating buhay. Kaya ganoon na lamang tayo manalangin sa ating mga kapatid na sinasabi natin na tayo may tatak, mga kapatid, the shield of blood of Jesus Christ, mga kapatid. Amen. Lalampasan niya, mga kapatid, hallelujah. Kaya selyado tayo, mga kapatid. Ang ating katawang ito, mga kapatid, ay tinatawag na templo o tahanan ng Diyos, mga kapatid, kapag ito'y patuloy nating pinapagamit sa Diyos. Ang dugo ay magiging sa inyo isang tanda sa mga bahay na inyong kinaroroonan. Kaya kahit nandito tayo, pinapanalangin natin ang ating mga mahal sa buhay, na kapag ikaw, mga kapatid, hallelujah, ay may selyo ng ating dugo ng ating Panginoon, hindi makapananaig yung mga kapatid. Maaring dumaan yun, maapektuhan ka, mga kapatid, maliliglig ka, amen? Pero ang pananampalataya, mga kapatid, unshakable faith, hallelujah, hallelujah, praise God, ay hindi matitinag. Dahil alam mo sa iyong pananampalataya na ikaw ay selyado ng dugo ng ating Panginoon. Amen. Na ikaw ay binago na ng Diyos, na binigyan ng authority, mga kapatid. Kaya ang bahay na ito, mga kapatid, na ating ginagamit sa pagsamba, sa pagpupuri, sa paglapit sa ating Panginoon, hallelujah, ay narapat nating ingatan. Na kapag nawala ang selyo ng dugo, mga kapatid, sa ating buhay, tingnan mo ang nangyayari sa buhay ng isang tao, mga kapatid. Mas lalo pa nagiging masama kaysa sa buhay na dating masama. Yes. Kaya mapalad tayo, mga kapatid, tinanggap natin, hallelujah, at tinupad ang utos ng ating Panginoon. Amen. Amen. Kilala tayo ng ating Diyos, mga kapatid. Kilala ang ating pangalan ng bawat isa. Nandito tayo nag-aaralan, mga kapatid, upang tayo magkaroon ng kaligtasan. Upang magkaroon ng kaligtasan ng ating mga mahal sa buhay. Hindi tayo naglalaro dito, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Praise God. Hindi tayo rito nagja-jack and poy lang. Kung ikaw ay manalo, ligtas ka na. Amen. Ang pinag-uusapan dito, mga kapatid, kung paano mo mapag-iingatan ang kaligtasang natanggap mo sa Panginoon. Kinukonvict tayo ng salita ng Diyos. Hindi pa huli ang lahat, mga kapatid, hallelujah, sa ating buhay. Amen. Tama na ang pagpapakasasa, mga kapatid. Nasa tamang edad na ang bawat isa sa atin. Amen. Nandito na tayo, mga kapatid. Ay kung handa ang bawat isa magpagamit sa Diyos, hallelujah, magpagamit na sa kapurihan ng ating Panginoon. Amen. Amen. Hindi malayong mangyari ang sinabi ng ating buting pastor. Baka ang mga magiging youth dito, ang mga ngaral, at magpapaganit sa atin. Hanggang ngayon, ganyan ka pa rin tatay. Hanggang ngayon, ganyan ka pa rin nanay. Lumaki na ako. Amen. Huwag nawa sana mangyari. Amen. Sapagkat na ikaw ay nagtuturo, na tayo ay nagtuturo sa ating mga anak. Hallelujah. Upang maging matuwid ang isang pamilya. Upang ang selyo ng ating Panginoon ay mamalagi sa ating buhay. Amen. The shadow of blood, mga kapatid. Ito yung shadow, mga kapatid, na makikita natin dito, mga kapatid. Si Abraham, si Isaac, tama po ba? Na kung paano niya inalay ang kanyang buhay, mga kapatid. Kung makikita natin ang story, mga kapatid, hallelujah, ni Abraham at ni Isaac. Ito, mga kapatid, ay sumisimbolo sa ating Panginoong Jesucristo.
na kung papaano sila umakyat sa bundok, na kung papaano pinapasan kay Isaac ang kahoy, mga kapatid, na kung papaano, hallelujah, pagdating doon sa taas ng bundok ay inalay siya ng kanyang ama, mga kapatid. Test of faith. Na ang kahoy na dala-dala ni Isaac ay tanda ng krus, mga kapatid, ng ating Panginoon. At ang bundok, hallelujah, na ito kung paano siya lumakad, kung kaano kalayo ang kanyang tiniis. Hallelujah. Praise God. Mahal tayo ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Kaya siya, mga kapatid, ay nabalot sa laman upang tayo tubusin sa ating mga kasalanan. Kapagkat wala nang ibang hain o handog pa, mga kapatid, maliban sa ating Panginoon. Nandiyan pa ba tayo, mga kapatid? Hallelujah. Amen. Praise God. Alam ko, nag-preaching na yung kapatid natin kanina. Preach, system. Hallelujah. Ganyan paano kumilos ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Huwag na tayo magpapalo na magpapalo. Amen. Masakit pag ang Diyos ay namano, mga kapatid. Hindi natin magugustuhan kapag ang Diyos ang nagtuwid sa atin. Ngunit dahil mahal tayo ng ating Panginoon, gagawin ng Diyos ang mga bagay upang tayo manumbalik at matuto sa ating buhay. Yung anak ko na ito, kakaano lang na ito, likahalis dito. Kakawitin tayo ng tungkod ng ating Panginoon. Hallelujah. In Hebrews chapter 10 verse 1, hallelujah. Sapagkat ang kautusan na may isang anino na mabubuting bagay na darating, hindi ang tunay na larawan ng mga bagay, kailanpaman ay di maaaring magpakasaktan sa mga nagsisalapit sa pamagitan ng mga hain na laging hinahandog taon-taon. Sa 5, talon tayo. Kaya pagpasok niya sa sanlibutan, ay sinabi, hain at handog ay hindi mo ibig. Ngunit isang katawan ang sa akin ihinanda mo. Amen? Amen. Sabi ng ating Panginoon. Isang katawan. Yung mga bagay na yan, mga kapatid. Amen, hallelujah. May mas higit ang nais ang Panginoon. Kung ang ating Panginoon ay siyang halimbawa sa ating buhay isang Kristiyano at nagawa ng ating Panginoon nung siya'y nasa flesh, magagawa din ba natin to, mga kapatid? Magagawa natin to, mga kapatid, kapag ang bawat isa sa atin ay nagtutulungan. Hindi natin kayang gawin to mag-isa. Magagawa natin to kapag tayo'y sama-sama, mga kapatid. May nagpapaalala, may nagtuturo. Amen, hallelujah. May gumagabay. Ngunit ang Diyos, mga kapatid, ang siya nangunguna sa atin. Ang katawang ito, mga kapatid, hallelujah, ay siyang ihandog natin sa Panginoon. Kaya nga sabi sa Romans 12:1-2, di ba? Hallelujah. Praise God. In Hebrews chapter 9:15, hallelujah, ang isang tagapamagitan, mga kapatid, walang iba kung hindi ating Panginoon. At dahil dito siya ang tagapamagitan ng isang bagong tipan upang sa pamagitan ng isang kamatayan na ukol sa ikatutubos sa pagsalangsang na sa ilalim ng unang tipan, ang mga tinawag ay magsitanggap ng pangako ng manang walang hanggan. Amen. Kaya ang mga tinawag ay magsitanggap tayo ng pangako ng manang walang hanggan. Ano ba yung manang walang hanggan? Ito yung buhay na walang hanggan. Minsan hawak na natin, mga kapatid, yung isang bagay sa ating buhay upang makapasok tayo sa buhay na walang hanggan. Ngunit kapag nakita natin ang pintuan na ito, napakalaking pinto na to. Amen. Praise God. Napakalaking padlock na ito. Paano kaya ako makakapasok? Gaano mang kaliit ang sinasabi mong susi na hawak mo, mga kapatid. Ito'y kaya mong buksan ang malaking pinto, kaya mong buksan ang malaking padlock, mga kapatid,
sapagkat ang susi na hawak mo bagamat ito'y maliit, hallelujah, tulad ng isang pananampalataya, ay kaya mong buksan, mga kapatid, ang mga bagay na nais mo, mga kapatid, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. In 1 Timothy chapter 2 verse 5, hallelujah, puri ng Diyos, sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Amen. So dito, mga kapatid, hallelujah, makikita natin dito ang dual nature ng ating Diyos na 100% God, 100% man. Na sinasabi dito, mga kapatid, hallelujah, na ito sa ibang nagtuturo, ang kinukuha na lang lamang nila ang taong si Kristo Jesus. Na pinangahawakan nila itong taong si Kristo Jesus. Hindi na binasa sapagkat may isang Diyos, tunay nga naman. At may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Ang isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Kung bakit siya tinawag na taong si Kristo Jesus, sapagkat siya may laman at dugo. Nang dahil sa laman at dugo, mga kapatid, siya'y ginawang tagapamagitan upang tayo tubusin sa ating mga kasalanan. Bagamat sa Diyos, mga kapatid, kinakailangan may maghandog, mga kapatid, na malinis without shedding blood, mga kapatid, there's no forgiveness, there's no remission of sin. Kung bakit siya sinabi dyan, ang tao, sapagkat nang dahil sa katawan lupa na to ng ating Panginoong Jesucristo, ay natubos tayo sa ating mga kasalanan. Huwag tayong papayag, hallelujah, praise God, na ang Diyos natin ay namatay. Amen. Ang namatay, mga kapatid, yung flesh. Amen. At ito'y nabuhay na magmuli, a glorified body, na ito'y magaganap sa ating buhay, mga kapatid. Kaya tayo naunawaan natin na tayo dinoktrinahan ng salita ng Diyos, hallelujah, and death, burial, and resurrection, hallelujah, sapagkat nananampalataya tayo sa ating tunay at nag-iisang Diyos, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. Praise God, na dapat maunawaan natin ito, mga kapatid, sapagkat maraming nangangaral, hallelujah, at sa mga panahong ito, mga kapatid, sa mga AI, hallelujah, praise God, at sa mga ibang sekta, mga kapatid, hallelujah, at makikita dito ang taong si Kristo. Amen. Praise God. Amen. Tandaan natin, mga kapatid, na kung bakit siya naging tao upang mayroon tayong tagapamagitan sa Diyos na lumikha sa atin. Walang iba, siya din yung, mga kapatid. Paano natin masabi na siya din to, mga kapatid? Ang sabi sa John chapter 2 verse 19, hallelujah. Praise the Lord. Sumagot si Jesus at sa kanila sinabi, igiba ninyo ang templong ito at aking itatayo sa 3 araw. Ang sabi ng Panginoon, igiba nyo ang templong ito. Ang katawan niya tinutukoy kapag binasa natin to, at aking itatayo sa 3 araw. Sino ang magtatayo ng templo? Siya rin, mga kapatid. Mga kapatid, hallelujah. Ang sabi niya, aking itatayo, hindi niya sinabing itatayo ng aking Ama. Itatayo ng Espiritu. Ngunit sapagkat alam niya, mga kapatid, sa kanyang sarili, siya ay Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Aking itatayo sa 3 araw. Amen. Hallelujah. In 1 Peter chapter 1 verse 19 verse 20, lapit na tayo. Hallelujah. Kundi ang mahalagang dugo gaya ng sa kordero'y walang kapintasan at walang dungis. Ang ating Panginoon ay walang kapintasan at walang dungis. Sino ang makapagliligtas sa atin? Bakit pa tayo nandirito kung di man lang tayo maliligtas? Amen? Ngunit dahil sa isang tao na nahayag sa laman, ang ating Panginoon, hallelujah, gaya ng kordero na walang kapintasan at walang dungis, sa makatuwid bagay, ang dugo ni Kristo. Amen. Wala nang ibang dugo, mga kapatid, na makapagliligtas sa atin. Kundi ang sabi sa Biblia, ang dugo ni Kristo. Kung si Kristo ay hindi Diyos, mga kapatid, hallelujah, ilan na ang tagapagligtas, mga kapatid? Sapagkat si Diyos, kaya nararapat lamang niya, hallelujah, ay meron siyang kapangyarihan na magpatawad ng mga kasalanan at makapagligtas ng ating buhay, mga kapatid, at magbigay ng buhay na walang hanggan sa pamagitan ng kanyang banal na dugo. Amen? Kaya't maliwanag dyan sa makatuwid bagay ang dugo ni Kristo.
na dapat nating ingatan sa ating buhay, sa ating katawan, sa ating pamumuhay, sa ating pananalita. Amen? Hallelujah. Amen. Na nakilala nga ng una bago itatag ang sanlibutan. Na nakilala pa ng una at ating binasa mga kapatid sa Book of Leviticus kanina. Hallelujah. Na nakilala ng una bago pa itatag ang sanlibutan. Na hinanda na ang kanyang laman. Gayon din sa Isaiah mga kapatid 9:6, Isaiah 7:14. Hallelujah. Ang sabi rito, ngunit inihayag sa mga huling panahon. Dahil kanino mga kapatid? Dahil sa atin. Nung una mga kapatid, hindi pa nahayag. Maraming mga Pariseo, maraming Saduceo, maraming teacher mga kapatid, hallelujah, na hindi naniniwala sa salita ng ating Panginoon. Ngunit tayo mapalad mga kapatid, narinig natin ang salita ng Diyos. Sapagkat ang sabi rito, ngunit nahayag sa mga huling panahon. Amen. It's time mga kapatid. Ito yung huling panahon. Yes. Nahayag na ba mga kapatid? Yes. Na kung paano tayo niligtas ng Diyos? Amen. Amen. Hallelujah. Sa huling panahon, dahil sa atin, na binigyan tayo ng katubusan mga kapatid. Amen. Hallelujah. In 20, hallelujah. Praise the Lord. At 20 na pala yun. Na makilala. Purihin ng Diyos. Hallelujah. The blood of Jesus Christ. Nang dahil sa banal ng dugo ng ating Panginoon. Hindi na natin kailangan pumatay pa ng kambing ng kapitbahay. Baka ng kapitbahay. Amen? Hindi na natin kailangan kunin pa yung mga alaga. Pahiram muna ng alaga mo. Amen? Nakakuha ko ng bunga ng bayabas doon. Praise the Lord. Huwag natin kunin ang mga bagay na hindi natin pag-aari. Yung mga bunga na pinaghirapan ng ating mga kapatid. Amen? Hallelujah. Praise God. I can do all things through Christ which strengthens me. Amen. Praise God. Philippians 4:13. Sabi sa Philippians 4:13, paki-open kapatid. Hallelujah. Lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Amen. Ngayon, itaas natin ang kamay. Sino ba nagpapalakas sa atin? Panginoon. Panginoon. Amen. Kung ang Diyos ang nagpapalakas sa atin, sino ang nagpapahina sa atin? Boyfriend. Ano? Asawa. Amen. Asawa. Praise God. Kasi hindi talaga ito. Pinapahina tayo ng ating flesh, mga kapatid. Habang nandito pa tayo sa flesh, mahina talaga itong flesh. Ngunit ang sabi dyan, sa lahat ng mga bagay na aking magagawa, amen, doon sa nagpapalakas sa atin. Amen. Amen. Kaya naman pala natin maging malakas kapag nakapong tayo sa ating Panginoon. Yes. Sinasabi lang na nila na mahina ako. Mahina ako. Sabi. Hallelujah. Ngunit mga kapatid, salamat sa biyaya ng ating Panginoon Amen. na patuloy nagpapalakas sa ating pananampalataya, sa ating buhay. Hindi, totoo mga kapatid, ang buhay Kristiyano ay weather lang. Walang weather na Kristiyano mga kapatid. Amen. Kapag sinabi mong buhay Kristiyano, weather, mga kapatid, parang alon sa dagat, tinatangay kung saan ang hindi na ibig mga kapatid. Weather. Walang weather mga kapatid. Amen. Hindi tayo nananampalataya na suntok sa buwan. Yes. Praise God. Kung nagkasala, iluhod sa Panginoon. At kapag nangyari na. Ngunit ang nais ng Diyos manumbalik. Hindi na maibabalik ang mga bagay na nangyari na. Ngunit ang sabi ng Panginoon, hallelujah, lahat ng bagay ay aking magagawa. Amen. Hallelujah. Lahat ng bagay ay aking tatalikuran na hindi nakalulugod sa Panginoon. Lahat ng hadlang ay aking iiwanan ng dahil sa Panginoon. Hanggat hindi naiiwanan ang mga hadlang sa buhay ng isang tao, mga kapatid, hallelujah, paano niya masasabi ang lahat ng bagay ay aking magagawa? Amen? Paano mo masasabi natin na ang mga bagay na ating magagawa, kung may mga bagay, tayong mga bagay, ang mga bagay na yan ay napakaraming bagay
Bakit hindi mabitawan? Amen. Praise God. Na isuko sa ating Panginoon. Hindi nagkukulang ang Diyos, mga kapatid, sa pangangaral. At laging may babala ang Panginoon sa atin. Ang sabi sa Hebrew chapter 10:26, sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala pagkatapos natin matanggap ang pagkakilala ng katotohanan, ay wala nang haing natitira patungkol sa kasalanan. Amen? Kaya bilang Kristiyano, mga kapatid, ingatan na natin. Ang nais ng Panginoon, manumbalik, everyday, your confess. Mag-confess tayo sa Panginoon. Ang sabi dyan, yung mga bagay na sinasadya ng isang tao, ang pagkakasala, at pagkatapos niya matanggap ang bautismo sa pangalan ng ating Panginoon Jesus, ang pagkilala sa katotohanan ay wala nang haing natitira tungkol sa kasalanan. Amen. Kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghukom, ang isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Amen. Amen. Mapalad tayo, mga kapatid, Yes, amen. kapag tayo pinapaalalahanan ng ating Diyos. Amen. Bilang isang Kristiyano, mga kapatid, huwag na nating sadyain ang kasalanan. Yes. Iwanan na. Amen. Amen. Praise God. Ang kasalanan talaga ang siya nagpapahiwalay sa relasyon natin sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Step forward, mga kapatid. Amen. Lumabas na tayo sa comfort zone natin na ang sabi nga sa Bible study and preaching, yung mga bad habit na yan, tanggalin na yan sa buhay. Yung mga good habit na lang sa ating Panginoon. Yung mga kaisipang makalangit. Ngunit dito, mga kapatid, hallelujah, tingnan natin ang babala. Kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom. Amen. Praise God. Sa atin, mga kapatid, hallelujah. Para napakasimple lang kakilakilabot. Kakilakilabot. Pero tingnan natin, mga kapatid, yung buhay ng isang tao na kapag dumaranas ng konting problema lang, halos mabaliw na. Hindi na makaya. Hindi na alam kung saan lalapit. Sinasabing meron silang Kristo, ngunit nababalisa. Bakit? Dahil doon sa kasalanan, mga kapatid, na sinasadya. Amen. Minsan hindi naiisip ng isang Kristiyano, hallelujah, kung bakit siya dumaranas. Ngunit nalalaman natin dumaranas ang Kristiyano, ang kanyang mga anak, mga kapatid, hallelujah, ng pagsubok. Tandaan natin, iba ang pagsubok, mga kapatid, sa babala ng ating Panginoon. Kapag ang Diyos ay nagbigay ng babala, na tulad na to, hallelujah, na kapag natanggap daw ang katotohanan at gumawa pa ng kasalanan, hallelujah, ay wala nang hain natitira tungkol sa kasalanan. Sapagkat minsan lamang, mga kapatid, amen, hallelujah, ipapako ang ating Panginoon sa krus. At minsan lamang tayo, mga kapatid, hallelujah, ang banal na dugo na tutubusin tayo sa ating mga kasalanan. Minsan lang, mga kapatid. Kaya pag-ingatan na natin ito sa ating buhay. Amen? Amen. Amen. Tayo rin naman ang gagawa, mga kapatid. Kaya nga tayo nag-aaralan, kaya tayo nakikinig ng salita ng Diyos para maituwid ang ating pamumuhay. Para maituwid natin ang tunay na pagmamahal. Ang tao may dalawang pagmamahal. Ano ba yung dalawang pagmamahal ng tao? Amen? Pagmamahal sa sanlibutan, pagmamahal sa Diyos. Ay hindi nga maaari. Sapagkat pipili lamang tayo ng isa kung sino ang dapat nating paglingkuran. Kung ang sarili ba natin o ang Diyos, mga kapatid. Minsan nakala natin yung ang pagsunod sa sanlibutan ay mga bagay nandito nakita natin. Ngunit itong flesh natin, mga kapatid, ang pinakakaaway natin, ito ang sanlibutan, mga kapatid. Ang lupang ito, mga kapatid, ang sanlibutan na dapat natin makontrol sa ating buhay. Ngunit hindi na tayo ganun, mga kapatid. Hallelujah. Nang dahil sa banal na dugo ng ating Panginoon. Tinutuwid tayo sa pamumuhay ng ating Panginoon.
In Hebrew chapter 10, 22, 23. Hallelujah. Tayo magsilapit na may tapat na puso Amen. sa lubos na pananampalataya na ang ating mga puso na winisikan mula sa isang masamang budhi. Masamang budhi ang bawat isa sa atin. Na winisikan, mga kapatid. Amen. Nakita niyo mga kapatid nung tinusok yung tagiliran ng ating Panginoon. Ano ang lumabas doon mga kapatid? Water and blood. Hallelujah. Sa atin ang lumalabas, pawis pa lang. Pawis sa trabaho. Hallelujah. Ang sabi dito mga kapatid, at nahugasan ang ating katawan ng dalisay na tubig. Oh, hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Sa pamagitan, hallelujah, ng lubos ng pananampalataya natin sa Panginoon, na ang ating puso ay miniskan mula sa isang masamang budhi at nahugasan ang ating katawan na dalisay na tubig, ng ating ingatang matibay ang pagkakilala ng ating pag-asa upang huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako. Ingatan nating matibay ang pagkakilala ng pag-asa. Amen. Darating ang panahon, at ito na mga kapatid, pag-persecute tayo ng ating mga maaring ating pamilya, yung mga hindi nating kapananampalataya. Husgahan nila tayo mga kapatid. Ito yung mangyayari, biblikal. Amen. Hallelujah. Amen. Ngunit ang sabi, na ating ingatang matibay ang pagkilala ng ating pag-asa upang huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako. Maging matibay tayo mga kapatid. Sapagkat ang sabi, hinugasan na ang ating katawan ng dalisay na tubig. Kapag sinabing hinugasan na mga kapatid, sino pa ba yung hindi pa nabautismo dito na bago? Kasi, no? Praise God. Ang sabi po dito, na kapag tayo na ating ingatang matibay ang pagkakilala sa ating pag-asa na huwag mag-alinlangan sapagkat ang tapat ang nangako. Ang sabi dito sa taas, at nahugasan ang ating katawan ng dalisay na tubig. Ito yung pagtupad natin mga kapatid sa bautismo sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. At hindi lang basta paglubog mga kapatid, ito yung may kasamang pagsisisi. Tapat at tunay na pagsisisi sa ating buhay. Amen. Kapag nilubog sa tubig at walang tapat na pagsisisi, paano malilinisan ang masamang puso, ang masamang budhi? Ngunit kapag tayo tapat at lumalapit sa Panginoon, ang sabi niya, huhugasan ang ating katawan. Amen. Hindi lang ang katawan mga kapatid, upang tayo makalapit ng tapat sa ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah, praise God. In Hebrew chapter 12, 14, 15, 16, sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao at ang pagpapakabanal na kung wala ito'y sino man ay di makakakita sa Panginoon. Amen. Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao. Ang sabi diyan mga kapatid, sundin yung kapayapaan. Kapag wala ng kapayapaan sa tao, susunod ka pa ba? Siyempre hindi na. Kaya sinasabi diyan mga kapatid, sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao. Sino ba ang lahat ng mga tao? Kapag nakita mo ba mabait, susunod ka na sa mga taong ganon. Ang sabi dito mga kapatid, hallelujah, kapayapaan sa lahat ng mga tao at pagpapakabanal na kung walang ito'y sino may di makakakita sa Panginoon. Ibig sabihin yung mga tao, mga kapatid, hallelujah, na may kapayapaan at namumuhay na may kabanalan sa Diyos. Sapagkat ang sabi nito mga kapatid, hallelujah, kapag walang kabanalan, Makita po yun. at kung wala ito'y sino may di makakakita sa Panginoon. Kapag sinabing may kapayapaan ng tao, ngunit walang kabanalan, paano niya makikita ang Panginoon?
Yon ang sinasabi kanina sa Bible study na mapagkunwari. Amen? Ngunit kapag ang isang tao na to, mga kapatid, lumalakad na may kapayapaan sa kanyang puso at nagpapakabanal sa pagsunod sa ating Panginoon, at makikita natin kung paano siya lumakad na may katwiran sa ating Diyos na buhay. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Napagkaingatan na baka ang sinumay di makaabot sa biyaya ng Diyos. Baka kayo'y bagabagi ng anumang ugat ng kapaitan na sumibol at dahil dito'y mahawa ang marami. Without holiness, mga kapatid, ito na tayo sa holiness. Sabi rito sa 15. Napagkaingatan na baka ang sinuman ay di makaabot sa biyaya ng Diyos. Amen? Naabot na ba natin ang biyaya ng Diyos? Yes. Amen? Nang dahil sa banal na Espiritu ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Praise God. Baka kayo bagabagi ng anumang ugat, kapaitan na sumisibol at dahil dito'y mahawa ang marami. Baka magkaroon ng sinuman mapakiapid o mapaglapastangan, ito binasa natin kapatid, ni Esau, na sa isang pinggan pagkain ay pinagbili ang kanyang sariling pagkapanganay. Amen? Hallelujah. Kapag tayo mga kapatid, hallelujah, ay balot na ng banal dugo ng ating Panginoon. Hallelujah. Pag-ingatan na natin mga kapatid. Tingnan natin dito mga kapatid. Ano mo ugat ng kapaitan na sumisibol at dahil dito'y mahawa ang marami. Amen. Kapabayaan. Amen. Kapabayaan. Baka magkaroon ng sino mang mapakiapid o mapaglapastangan. Makiapid pala si Esau. Amen? Mapaglapastangan pala si Esau. Ano ba ang sinasabi dito mga kapatid na nakiapid mga kapatid? Amen? Ito, kawalang galang mo. Kawalang galang na ito mga kapatid. Ito general kapag sinabi ito makiapid. Amen? Hindi lang ang pakikiapid sa flesh in the flesh, sa, laman sa laman. Meron din pakikiapid na pagsamba sa mga hindi tunay na Diyos. Natulad ko dati mga kapatid. Amen? Na dati tayo mga kapatid, ganun din. Na sumasamba tayo. Tulad na naalala ko mga kapatid nung lumindot sa Pinas pa. Nakahiga ako sa sala, lumindot talaga. Ngayon pagtayo ko, hinawakan ko kasi may Santo Niño dun sa gilid. Ngayon seconds lang po yung lindol, di po ba? Ngayon pagdating ng mga tita ko, nanay ko, buti na lang nanalangin si Randy. Sabi ko, hindi ako nanalangin. Tanggalin mo yan kasi tumayo ako, malalagdagan ako sa ulo na yan. Talagang tinanggal na yung mga kapatid yung ano na yun. Yung ribulto. Amen? Hallelujah. At kung tayo nasa pananampalataya na, praise God, share ko lang mga kapatid sa akin namang nanay, na siya rin isang Katoliko, habang nagba-Bible study kami mga kapatid. Ikaw, panganay tayo lahat mga kapatid, tandaan natin. Hallelujah, huwag natin pagbili sa isang pinggan mga kapatid ang ating natanggap. Amen, huwag natin pagbili. Amen, ang ating pagkapanganay na tayo pinili ng Panginoon. In short mga kapatid, nung nagba-Bible study kami sa Gapan, hallelujah, nasaan na yung Santo Niño dyan? Sabi niya, andoon sa kwarto. Unti-unti, kasi mahirap biglain yung mga ganon. Naranasan natin yung mga ganong bagay. Magtatalo lang kayo, magtatalo lang at mag-aaway. Baka yung pa maging dahilan ng paghiwalay. Totoo mga kapatid. Ngunit, nung sa Bible study mga kapatid, nang dahil sa salita ng Diyos, na katotohanan at kaligtasan mula sa ating Panginoon, unti-unti mga kapatid, nawala na sila na mismo. Hallelujah, na pinaunawa ng ating Panginoon na hindi dapat sambahin ang gawa ng tao lamang, kundi ang dapat sambahin yung lumalang kaysa gumawa mga kapatid ng ribulto na yun. Amen? Praise God. Ang sabi pa, anak, mahal yung bili ko dyan. Totoo naman, di ba? Mahal yung bili niya ron. So, salamat sa Panginoon. Hallelujah. Ngayon ay apostolic na rin po sila. Hallelujah, nagsisimba doon. So, salamat sa Panginoon. Hallelujah. Praise God. At in short mga kapatid, stay mo na lang muli.
At gayon din sa aking may bahay, mga kapatid. Yung siya pinapangaralan ko din, mga kapatid, the Word of God, mga kapatid. Hallelujah. Nakulto ka na dyan, Randy. Sabi, di po ba? Masakit bilang ano. So, later on, mga kapatid, nung sila Bible study rin, masakit talaga kasi iba di po ba? Nung sila naman nagsimba, mga kapatid, sa Apostolics sa Pilipinas, nung sila lang nakapantalon, naka-t-shirt, pagpasok nila ron lahat nakasaya. Ang saya-saya, di ba? Kasi nakasaya. Tayo masaya, nakasaya. Pero nung pagbalik nila, sabi nila, sila na mismo ang bumili ng damit nila. Magpakamanang na kami sapagkat ito pala ang tunay na pagsamba sa Panginoon. At doon nila nakita, mga kapatid, kung paano, hallelujah, kumilos at binago sila ng Panginoon. At dininig ang panalangin. Ngayon din sa ating mga kapatid, dinidinig ng Diyos ang panalangin. Kahit gaano katigas ang puso ng mga mahal natin sa buhay, sa iba sa pananampalataya, ngunit ang Diyos pa rin ang kikilos, mga kapatid, upang sila'y baguhin. Sapagkat ang nais ng Panginoon, kapag ikaw ang nakakilala sa loob ng panambahan, hallelujah, ang buong sambahayan mo ay hindi pababayaan ng Panginoon. Amen. Kaya nga, mga kapatid, ang dugo ng ating Panginoon, hallelujah, ay nakaselyo na sa ating buhay, mga kapatid, at hindi makakapanaig ang gawa ng kaaway. Praise the Lord, hallelujah. In John chapter 1 John chapter 5, 6, malapit na tayo, hallelujah. Praise the Lord. Ito yung naparito sa pamagitan ng tubig at dugo sa makatawid ay si Yesu Kristo. Hindi sa tubig lamang, kundi tubig at dugo. Ito yung naparito sa pamagitan ng tubig at dugo. Ibig sabihin, God was manifest in the flesh. Amen. Sa makatawid, sino? Si Yesu Kristo. Pero sa binasa natin kanina, at sa pamagitan sa Diyos at sa tao at sa kasalanan, ang taong si Kristo. Ngayon, ang binabanggit naman dito, mga kapatid, ito yung naparito sa pamagitan ng tubig at dugo. It's the flesh. Tayo may tubig at dugo, mga kapatid. Sa makatawid ay si Yesu Kristo, hindi sa tubig at dugo, hindi sa tubig lamang, kundi sa tubig at dugo. Amen. Ang tubig na ito'y maglilinis sa atin, mga kapatid. At ang dugo na ito, mga kapatid, ang magliligtas at tumutubo sa ating mga kasalanan, mga kapatid. Hallelujah. Tumayo tayo, mga kapatid. Hallelujah.